Ang mga XRP ETF ay lock and loaded na raw. Ano nga ba ang paparating? Dito po sa mundo ng crypto, laging may mga nangyayaring tahimik pero malalaking galaw na hindi po agad napapansin. Minsan, ang simpleng SEC update lamang ay kayang baguhin ang capital flows, liquidity at saka institutional access sa loob lamang ng isang araw. Kaya ngayong sinasabi ng analyst na si Ginoong John Square na lock and loaded na ang XRP ETF, malinaw po ang mensahe. Hindi po ito hype, hindi ito rumor, ito ay bagong chapter para kay XRP. Meron pong isang final approval na lang mula po sa SEC at maari na pong mag-unlock ang susunod na growth phase para po itong hudyat ng bagong demand wave mula sa traditional finance. Ngayon ay ano po ba ang meaning ng effectiveness sa ETF? Para makapag-trade publicly ang isang ETF sa US, kailangan muna nitong dumaan sa bawat regulatory step. Ang filing po sa SEC, listing requirements, hanggang sa tinatawag na effective date process. Sa crypto ETF, malaki pong factor or malaking bagay ang pag-alis ng delay clause dahil dito po nagiging automatic ang Section 8A effectiveness. Hanggat hindi po effective ang filing, kahit approve po sa surface or sa ibabaw, hindi pa ito tunay na investable product. Parang naka-standby ang buong market, naghihintay ng go signal. At yan po ang huling pader na kailangang butasin ng XRP ETF. Ngayon ay nasa pipeline na ang XRP at hindi na po ito teorya. Sapagkat noong huling nitong nalalapit po na pagtatapos ng taong 2025, nag-file po ng amended registrations ang ilang firms para sa Spot XRP ETF. Inalis po ng Canary Capital ang delay clause at nag-launch po ito noong November 13. Sumunod po sina 21 Shares, Bitwise at saka Franklin Templeton. Ibig sabihin nasa parehong pipeline na sa XRP kung saan dumaan ang Bitcoin at saka Ethereum ETF bago po maging mainstream. Ito po ang unang beses na nagkaroon ng ganitong alignment sa institutional side para kay XRP. At ngayon palang ramdam ang epekto. Ang early trading signals naman ay mabagsik po ang unang araw. Sapagkat sa debut ng Canary's Spot XRP ETF na may ticker na XRPC, umabot sa $58 million ang volume sa unang araw. Ito po ang pinakamalakas na ETF debut ng 2025. Malinaw na hindi ito curiosity lamang, kundi totoong demand mula sa market. Kapag nagpatuloy po ang inflow pattern na ito, posibleng lumiit ang pressure sa mga exchanges, gumanda ang liquidity at humigpit ang mga price spreads. Lahat ng ito, bullish setup para sa ecosystem ni XRP. Ano naman po ang meaning nito para sa buong XRP ecosystem? Ang Spot XRP ETF ay nagbibigay daan sa regulated exposure. Kaya hindi na kailangang dumaan sa exchange o mag-hold ng token ng direkta. Ito po ang paborito ng mga institutions. Meron itong pension funds, mutual funds, issuers. Ito po ay mga grupong hindi po basta papasok sa crypto kung walang malinaw na rules. Kapag pumasok po ang kapital na ito, hindi lang ito speculative pump. Ito po ay unsustainable liquidity. Posibleng magbago po ang perception kay XRP mula retail-driven token patungong institutional grade asset. Pero mayroon pong isang kondisyon. Yan po ang infrastructure readiness. Kaya hindi po sapat ang hype.
Kailangan po ng matibay na custody, auditing at saka compliance infrastructure. Mabuti na lang ayon po sa filings, nakaposisyon na ang mga custodians at exchanges para rito. Ito po ang missing link noon kaya hirap pong pumasok ang mga malalaki na institutions. Pero ngayon, handa na po ang buong ecosystem. Kapag nag-match or tumugma ang demand at ang infrastructure, ito na po ang nagiging spark ng long-term value growth sa crypto markets. Ngayon ay ano po ba ang mga dapat po nating bantayan bilang mga investors? Hindi po sapat ang hype post lamang. Kailangan po talaga natutukan ang mga filings, exchange listing certificates, at custody disclosures. Kailangan ding bantayan ang daily inflows, creation o redemption activity, at kung paano po gumagalaw ang XRP on-chain kapag nagkaroon ng ETF-driven liquidity. Ito po ang mga early signals kung papunta ba tayo sa sustained rally o short-term hype lamang. Pero ngayon ay pabor pa rin ang data. Nag-uumpisa na pong tumakbo ang makina. At bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito? Yan, when the green lights hits, ano kaya ang susunod na senaryo? Yan, kung magtutuloy-tuloy po ang inflows at ang stable ng infrastructure. Posible pong lumipat ang capital flows mula sa traditional banking patungo po sa blockchain settlement. At yan po ang tunay na revolusyon. Sabi nga dito ni Ginoong John Square, the ETF is ready. Kaya ang tanong lang, kailan tatama ang green light? At kapag tumama po ito, kaya bang mag-flip ng market? Maraming analyst ang naniniwalang oo. At kung mangyari po ito, posibleng magsimula ang bagong era ng institutional XRP adoption. Kaya yan ang actual po na sinabi rito ni Ginoong John Square, his XRP ETF is locked and loaded. They are literally waiting for the SEC to declare it effectively. Green light and this whole market flips. Utility, liquidity, and real flows coming straight into XRP. Buckle up. Ayan, maghanda na raw tayo. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.